isa. Sinabi ko sa sarili ko na ngayon, ayos na ako. Natupad ko na ang aking mga pangarap. Nagkaroon na ako ng maayos na tahanan, ng mga sasakyan, ng mga maliliit na negosyo. Natulungan ko na ang aking mga kapatid. Nabigyan ko na rin sila ng tahanan at hanap buhay. Pero sabi ko sa sarili ko, sobrang biyaya ang ibinibigay sa akin ng Poong Nazareno. Ano ang dapat kong gawin? Doon ko naisip na hindi lang ito talento, hindi lang ito trabaho. May dahilan ng Diyos kung bakit niya ako nilagay dito. At sa tingin ko, ako ang ginagawa ng Poong Nazareno na daan para matulungan pa ang ibang mga tao. Para matulungan ko pa ang aking mga katrabaho na nawawalan ng pag-asa, na naligaw ng landas, at napagkaitan na ng oportunidad. Kaya sa simpleng pamamaraan ng aking mga teleserye o aking mga pelikula, ginagawa ko, binibigyan ko ulit ng opportunity upang magkaroon ng trabaho, ng hanap buhay ang ibang tao para matulungan naman nila ang kanilang mga pamilya. Ayan. So, sino ba dito ang gusto ng trabaho? Kahit padigas. Sino dito ang mahiyain? Madaming mahiyain. So, ngayon nakita natin kung paano siya ay tinignan ng Panginoon, kung paano siya ibinayayaan ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, marinig natin mula kay Coco kung paano naman niya binabahagi yung biyaya ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kadiboto, nais natin na makita si Jesus sa ating buhay. Mr. Coco Martin, paano mo pinapakita si Jesus sa iyong buhay? Paano mo pinamamahagi ang biyaya ng Diyos na pinaramdam sa iyo? Kagaya nga po na sinasabi ko kanina, sa simpleng pamamaraan, sa abot ng aking makakaya, binibigyan ko po ng oportunidad ulit na magkaroon ng trabaho, ang mga trabaho na nangangailangan ng tulong. Kasi sa aking kakayanan sa ngayon, ito ang maibabahagi ko sa kanila ang mabigyan ng oportunidad. Sa bawat taong mga tinutulungan ko, lagi ko nakikita ang aking sarili. Kung paano ako nagsimula, paano ako nangangarap, paano ako naghahanap ng kinabukasan. Kaya minsan, sabi ko nga, sa maliit na opportunity o sa maliit na oportunidad na ibinibigay ko sa kanila, sana mapagyabong nila. Sana mapangalagaan nila at mahalin. Kasi dito lahat magsisimula ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay o kinabukasan. Kaya sa simpleng pamamaraan, sa simpleng pamibigay ko ng hanap buhay sa aking mga katrabaho o sa ibang mga tao, dito ko ibinibigay o sinishare yung talento o yung pagkakataon na binibigay sa akin ng Diyos. Kaya ngayon, sa simpleng pamamaraan, kagaya ng Batang Quiapo, sa mga taong natutulungan natin dito, dahil sa inyong pagmamahal sa amin, na ibabalik natin at nakakapagbigay tayo ng hanap buhay sa maraming mga tao. Napakaganda ng kanyang pagbabahagi. Pansinin po ninyo, sinasagot ng ating Poong Nazareno ang lahat ng ating panalangin. Hinahanap natin siya, hinanap niya tayo unang-una, at ngayon, nais naman na tayo ay maipahayag natin siya sa ating kapwa. Si Mr. Coco Martin, daluyan ng biyaya. Ano mensahe mo para sa mga deboto ng Poong Nazareno ng Quiapo? Sa lahat po ng aking mga kadiboto, sa lahat ng mga Pilipino, alam nyo, na-survive natin ang pandemya. Ibig sabihin doon may dahilan kung ba't nandito pa tayo. Ang ibig ko sabihin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Mga Pilipino tayo, matitibay, mapagmahal, punong-puno ng talent, makapamilya, makatao at makadiyos. Ang isa lang ang hinihiling ko sa atin, because of sa social media sa nangyayari ngayon, ang napapansin ko, hindi sa makatulong siya sa atin, lalong nagkakagulo-gulo ang mga tao, lalong nagkakasira-sira. Sana, sa pagkakataong ito, sa araw na to, nandito tayo ngayon, ibalik natin ang totoong kaugalian ng mga Pilipino. Yung mga Pilipinong mapagmahal, yung mga Pilipinong marespeto, yung mga Pilipinong may takot sa Diyos. Mamaya, bababa ang Poong Nazareno. Sana po, hinihiling po namin na magkaroon tayo ng pagmamahalan sa ating kapwa.
respetuhin po natin ang ating mahal na Poong Nazareno. Huwag po tayong magtulakan, mag-agawan, magbalyangan, magsakitan, mag-away. Ipakita natin ang pagkakaisa. Kasi itong araw na to ay araw po ng ating mahal na Poong Nazareno. Ipakita po natin ang paggalang at pagmamahal po natin sa kanila. Yun na po ang hinihiling po namin. Sana po lahat ng mga Pilipino na nandito ngayon, sana po magkaisa tayo at magtulungan. Ipakita po natin ang pagmamahal po natin sa Kanya. Alam po ninyo mga kaniboto, si Mr. Coco Martin, all throughout his life, talaga namang may krus sa buhay natin, hindi ba? Kuminsan iniisip nila, alisin ang krus, alisin ang krus. Pero kasi hindi pa pwedeng maalis ang krus. Ang dasal natin, bigyan tayo ng lakas. Napapasa natin ang krus. Yung tapang. Napapasa natin ang krus araw-araw. Ano bang inspirasyon ang nakukuha mo sa krus, Mr. Coco Martin? Alam niyo, napakarami kong pinagdaanan na krus sa buhay. Wala naman siguro tao na naging napakasarap na buhay mula nung pinanganak siya hanggang ngayon. Lahat tayo may pinagdadaanan. Alam niyo po, sa aking hanap buhay, sa aking trabaho, nung nasarado po ang aming kumpanya, ang buong akala namin, katapusan na ng lahat. Lalo na ako, sabi ko noon, nakita ko na kung saan yung talento ko. Ito ang naging dahilan kung ba't natupad ko lahat ng mga pangarap ko. Natulungan ko ang pamilya ko, mga kamag-anak ko at ang ibang tao. Pero nung nagsarado ang aming kumpanya, naguho ang buhay namin. Ang akala namin, wala na, tapos na. Pero alam niyo po, sabi ko nga, minsan sa buhay natin, sinusubukan lang tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo. Kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katibay. Yun din po ang pinagdadaanan natin sa araw-araw. Sabi nga nila, ang sumuko, talo. Kaya kung ano man ang mga hirap o pagsubok na ibinibigay sa atin ng Poong Nazareno, ng Diyos, sa ating buhay, huwag po tayong susubok. Kasi hindi niya ibibigay yan pag alam niya na hindi mo kaya. Lahat ang ibibigay niya pagsubok sa ating lahat, sigurado po ako, makakayanan niyo yan. Kaya huwag na huwag po tayong bibitiw at huwag na huwag po tayong makakalimot na tumawag po sa Kanya. Malapagan natin si Mr. Coco Martin bilang panghuli. Mr. Coco Martin, sa buhay mo ba, meron bang pagkakataon na, sabi mo nga, wag susuko. Pero may pagkakataon ba na parang kamuti ka ng sumuko? May pagkakataon bang gano'n? Ang dami, sobra. Hindi ako perfecto. Kahit sa pamilya ko, may problema kami. May mga bagay, may pagkakataon na hindi kami nagkakasundo-sundo o hindi nagkakaintindihan. May mga panahon na gusto ko nang bumitaw. Napapagod din ako sa mga katrabaho ko. Pero sabi ko nga, kapag ako huminto, nadapa, nangihinayang ako kasi ako yung pundasyon ng aking pamilya. Ako yung pundasyon ng aking mga katrabaho. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, hanggat nandito ako, gusto ko kung ano yung narating ko sa buhay, kung paano ako ngayon, gusto ko yun din ang maging kapalaran nila. Kaya lagi ko sinishare sa kanila yung mga journey, yung mga paghihirap na dinanas ko. Na hanggang ngayon, hindi yan humihinto. Sa araw-araw ng aking buhay, paglabas ko pa lang ng aming tahanan, lahat ng pagsubok nandyan. Lahat ng mga kademonyuhan, tentasyon, bisyo, lahat nandyan. Kaya, sana po, lahat ng mga kaliboto ko, sa lahat na po nang nandito, sana po, maging matatag lang kayo at huwag kayo sumuko dahil nandito tayo. Alam nyo kung ba't kayo nandito. Alam nyo ang purpose nyo kung ba't kayo nandito. Hindi para lang humiling sa Poong Nazareno, kundi dahil naniniwala tayo sa Kanya na mapagbabago niya ang ating buhay. Naniniwala tayo sa Kanya na kasama natin siya. Kaya hinihiling ko lang po, sana po mamaya, ngayong araw na to, ipakita po natin ang pagmamahal po natin sa Kanya. Parapagan natin si Mr. Coco Martin, ang Batang Quiapo! Pwedeng mas malakas? Ano daw ang sinasabi? Anong sinasabi ninyo? Anyways, okay mga katiboto, tandaan po ninyo, unang-una, nais nating makita si Jesus, nakita natin si Jesus, at
tayo bilang deboto ng Poong Nazareno, ipapakita natin siya sa pamamagitan ng ating buhay. Muli, happy fiesta sa inyong lahat. At palagpakan natin si Mr. Coco Martin sa pagiging inspirasyon natin sa kanya bilang batang Quiapo. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva! Palagpakan natin ang Panginoon. Salamat! Salamat po. Maraming salamat po. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.